Agri. Pupunta lang tayo ngayon sa Aani, sa may Arca. Kasi may nag-anyaya sa atin na isang vlogger, isang sikat na vlogger, si Don Bustamante, rooftop gardening. So puntahan lang natin yung kanyang pwesto doon. At nanyayahan tayo na meron siyang lecture. Sabi niya sa atin na i-vlog. Hindi ko alam kung maabutan pa natin kasi tanghali na. So let's go. So mga kaagad, nandito na tayo sa sa Aani. So puntahan na natin yung kanyang pwesto. Tingnan natin kung nag-uumpisa na ba seminar. Ito pala yung seminar, nandito sa sa may sa may harapan. So hindi ko alam kung nag-uumpisa na ito. Ayan yung kanyang baka tapos na, hindi ko lang alam. Tatanong lang natin ito kung tapos na. Punta natin yung kanyang pwesto. Nakalagay doon, baka dito sa kanyang pwesto nagsiseminar. Sige po. Basta na rin ako sa inyo na Hindi, ito sa loob na tayo ng Aani. Malapit na tayo doon sa kanyang pwesto. ano muna nga pa tayo. Ayan. So dito na tayo sa kanyang pwesto. Hindi natin alam kung nandito siya. Ayan. So ayun doon sa napagtanungan natin, tapos na pala. Kanina pang alas 8 nag-umpisa. So hanapin natin dito sa may harap. Baka na. Baka nandun pa sa pwesto niya. Alas 8 pa pala nag-umpisa. Malalit na nga tayo. So hanapin natin siya dito kung nasaan. Tapos nandito daw sa dulo pala. Kala ko yan doon sa may harapan. Ayun pala, nandito. Ito pala ito. Kapag ako nag-asinil, masyadong marami para sa'yo. Halimbawa, itong latest room. Ilang bala ka nito, katalasan mga nasa 8,000 to. O libo, 8,000. Eh kung home gardening ka lang, aanin mo yung 8,000. Ang problema ng isang mga ganito, although meron siyang expiration date, pero once na yan ay binuksan mo na, yung expiration date hindi na masusunod. Kaya may mga pakete na may nakalagay, wag mong bubuksan kung pa naman itatanim. Bakit? Kasi once na binuksan mo na sa online, mga nakapak na eh. Ang problema naman doon nga, hindi mo alam kung kailan siya nirepack. Kung halimbawa, yung seller, nag-repack siya ngayon, magmula sa lata o sa original pack, tapos bigla kang nag-order. Pag nag-order, pinadala agad sa inyo, di bago pa pagdating sa inyo. So kapag pinatubo mo yun, napakataas yung germination rate kasi bago pa. Ang problema lang, kung matagal nang nirepack ng seller at nag-order ka, at yun ang ibinigay sa'yo, pagdating sa bahay nyo, baka hindi na tumubo. So doon medyo mag-ingat tayo. Okay, merong mga tinatawag na seeding hole, seeding tray. Kapag tayo ay magtatanim ng mga buto, halimbawa, ito po ang pagtatanim po ng buto, maraming klase yung buto. Pero para hindi tayo mahirapan, hatiin natin sa dalawa. Merong tinatawag na small seeds. Pag sinabing small seeds, literal na maliliit yung exposed. Kasi ang pagtatanim ng mga maliliit na buto, kailangan yung ibabaw 3 mm lang yung lalim, hindi yung sobrang lalim. 3 mm lang. So tama lang na pag binudbud nyo, lalagyan ng kaunting lupa.
Yun, binigay nyo, lagay nyo sa may sikat ng araw, antayin nyo mag-germinate. Pero yung mga malalaking buto, halimbawa yung mga kalabasa, yung mga kamatis, sili, talong, mas maganda, nire-recommenda, itanim nyo sa mga seedling holes. Kasi sila, pagka pinatransplant natin, umaabot sila ng mga 3 pulgada, para mas madali yung transplanting, intact lang yung ugat, so napakadali yung transplant. So pwede po tayong gumamit ito. Hanggang kanino? Sige po. Ma'am, dito ka ma'am. Kasi natatakpang kanyang laking ano. Opo. Tama yung sinasabi ni Sir. Baka doon sa pagsasalansan sa truck, masyadong napipi. O kaya naman talagang yung paghalo, may kakulangan na. Ang tawag ko na kasi doon, kapag halo na siya, may vermicasa siya, may carbonate, may kung ano-ano pa, pating mix na siya. Hindi na siya long soil, pero pating mix na siya. Kaya lang, syempre, para mas maintindihan, mag-aaway pa kayo eh. Kaya titignan mo doon sa tindahan ko, kuya, merong mang loob. Panalo na kami doon, kesa naman sa merong mang 100 attendee, tapos yung 99, wala namang nangyari. Masakit sa amin yun. Isa lang, panalo na kami. Ngayon, ito si Ma'am talaga nung nakaraang linggo. Bisigin talaga siya. Kasama pa yung mga anak niya. Ito si Araw. Tapos ko weekend market, pero Wednesday pa lang, ito na siya. Sarado pa. Okay. Tandaan ko ninyo yung mga leafy greens, yung mga small seeds. Pero minsan ka pa, baka maganda yung quality ng lupa mo, 3 to 5 days, tumutubo na yan. Yung mga small seeds. Kumpara doon sa mga sili, mga kamatis, mga talong, medyo matagal-tagal. Okay? Pag nagtanim ka ng sili, hindi yan ay naabot ng mga 3 to 5 days, medyo matagal yan. Depende. Sa linggo, 8 to 12 days. Saka ito po, tandaan natin, walang standard pagdating sa pagpapatubo kasi lahat nakadepende sa weather. Laging din lang kayo sa YouTube, hanapin nyo Don Boss Tamando Vlog Gardening, i-hit ang subscribe. Diba? At huwag kalimutang i-hit ang notification bell para lagi kayong updated. At hindi lang po ako sir, i-plug nyo na rin yung ano nyo. Okay lang po ang ugat nun na kunyari, may nabili kayo sa iba, di ba? Linisin nyo po. Pwede nyo mong linisin nyo. Ugasan nyo. Kasi hindi pa siya na-infect. Ngayon, pag medyo magaling-galing na, 2-3 days, patibay po yun. Huwag kayo mag-alala. Okay lang malanta yung i-ano nyo po sa yung sinasabi sa inyo. At saka huwag nyo yung halo, buhos. Kasi po, pag nagtatanim, unti-unti yan. Gawa din po na ibang gatin para mabilis tumubo yung halaman. Nagtitipla pa po kami ng complete at saka urea. Tinutunaw yan, yung mga bitter, yung mga bromor, maano yan, pero magaganda po siya sa halaman. Formulated siya talaga para sa halaman po. Pero ito po ay chemical sa yung mga chemical fertilizer, okay rin naman po sa gulay. Wala naman po problema. Kaya nga lang po, ang nangyayari po sa lupa natin ay acidic. Pero kaya po, yung iba naglalagay ng organic para kumbay po sila. Wala naman po problema yun. Kasi yung iba po, takot at takot sumamit ng synthetic. Pero hindi po masama yan. Pero bigyan ko po kayo ng tip sa simulan ko po ito po sa atin lang po, sa atin po. Rule of thumb. Ito po ang tinatawag ng rule of thumb. Lahat po ng buto na tinatanim po natin, kung gaano siya kalaki, ganun din po lang kalalim po pwede siyang ilubog sa lupa. Rule of thumb po yun. Kung gaano siya kalaki, hindi lang po kalalim yung pwede siyang ilubog sa lupa.
Kaya po yung mga pechay, mga lettuce, at saka mga maliliit po na puto, pinapatong na lang po namin sa lupa. Ako, bago bigyan ko rin po kayo ng tip sa papuntin. Kung magdidilig po kayo, lagi po bigyan po nyo ng oras. From 9 to 3. 9 to 3 ng hapon po. Pag lumabas po ng 3, 3 o 1, huwag na po kayo. Kung hindi man po nyo abutin ng dilig yun, bukas na po nyo diligan. Kasi po, pag yan po ay basa sa hapon o gabi, doon po umatake ang mga pumpus. Yan po ang kadalasan nangyayari. Ano po, chemical na yung foliar market. Meron po rin tayong organic remedy. Sa lahat po, ituturo po namin organic remedy po sa lahat. Kung ano po ang problema nyo sa party, tanong nyo na po ngayon sa kanya. Sasagutin po niya. Hihintay lang po namin yan. Oo. At saka kami po, hindi namin inilalabas agad sa araw. Sa linis lang. Maliwanag lang, kahit po dyan lang. Huwag nyo po nang ilaban sa araw. Kasi po minsan, imbis na tumubo, minsan, kung mga buto na kahit lagpas na doon, tapos binuksan mo, tumutubo ba? Pero meron din pong iba, hindi pa umabot sa ganong presya, hindi na rin po tutubo. Dapat, ano po yan, wala pa pong kahit po half centimeter lang. Dapat harden. Halimbawa po, may halaman po kayo, ganyan nyo lang po. Siguro po mga twice a day o thrice a day. Ganyan nyo lang po yung ano nyo, halaman nyo. Siguro po mga 3 beses lang po yung padaanan. Araw-araw bago nyo itanin, isa na pong part ng hardening po yun. Itibay po yung halaman nyo. Ayan po, ang pagdidilig po, depende na po sa area nyo. Oo, Saka kung madali matuyo yung pati medium nyo, depende na po. Ako, take things. Kaya nga lang po, marami po nagalit sa akin dito eh. Sabi, meron po isang hospital na nag-ibita sa akin. Magsalita daw po ako tungkol sa... Hindi ko naman po alam lang po namin pagtatakin. Basta binibita po ang ani para magsalita daw po sa isang hospital. Hindi ko naman po alam, meron pa lang mauunang magsasalita sa akin. Sinabi po niya, lahat ng nutritional value ng mga gulay, sinabi niya. At sinabi po niya, iba po may kasabihan tayo, kumain kayo ng gulay para umaba ang inyong buhay. Iba po. Ngayon po, tama naman po yun. Sabi ko po, nung ako na po nakatoka magsalita, iko-quote ko lang po yung sinabi ng nutritionist. Ngayon po, kumain kayo ng gulay para inuunti-unti kayong mamatay. Yung organic na mga 12 organic vegetable po yung dinevelop po sa kanila. Nung na-develop ko na po, ang sinusuplayan ko po, 2 SM lang. Nakita ko, halos lahat ng SM meron na. Sabi ko, bakit tayo nagkameron ng gulay doon sa SM meron, wala naman tayong, wala akong plano na nakalagay doon. Sabi, yun pala po. Sinasabing lahat. Pero kapag may mga farmer, hindi naman sinasabi, 99%. Ito po yung mapait na katotohanan. May mga farmer, hindi ko sinasabi lahat ha, may mga farmer na yung mismong tanim nila, hindi nila pinapakain sa mga anak nila. Hindi nila kinakain yan. Pambenta lang yan. Tayo lang ang kakain yan. Yung pangkain ng pamilya nila nakabukod, organic. Pero yung mass production nila, hindi nila kinakain yan, hindi nila ipapakain sa mga anak nila, sa mga mahal nila sa buhay. Pambenta lang yan, at tayo lang ang kakain yan. Para sa atin lang yan. Ngayon, kung mamili ka, magpapatuloy ka pa sa ganitong klaseng sistema,
Ito po, mag-ingat-ingat po tayo pagdating sa pagkain natin. Saka doon sa pagsasabi ng mga organic. Kasi, lagi mo nga sinasabi, ikaw lang ang makakasit panigurado sa kalidad ng gulay kung ikaw mismo yung nagtanim. Ang iniisip ko lagi, kasi kami, kahit sabihin sa'yo, organic yan, tatanggapin mo yun kasi nga, wala ka pa doon sa posisyon na kaya mo nang intindihin yung mga nakikita mo. Yun, kaya medyo mag-ingat tayo. Saka talagang panahon na talaga na... Kaya po tayo meron. Ano po, naturally grown, natural na po ginagawa. Ngayon po, pag naglagay po tayo ng pataba, tubo na po siya, tubo na po yung tanong nyo. Pag naglagay po tayo ng pataba, magagandahin po ng pataba, kakainin po kagad ng halaman yung pataba. Kasi ano po yan, synthetic. Direkta po pinakain ng halaman ang synthetic fertilizer. Dito po organic, dito po natural, lalagyan nyo ng natural fertilizer, yung lupa po pinagaganda nyo. Bago ngayon po, yung lupa ang magpapakain doon sa talong. Normal po, lagi po mas maliit ang organic isa sa synthetic. Yan, normal po yan. Paliwanag mo kung ano yan. Hindi alam mo eh. Hindi mo sinabi kung ano yan. Mamaya, palatayon yan ha. Bakit? Saka iniiwasan natin yung patayin kasi nga yung balanse ng ecosystem. Importante sila. Lalo na yung langgam, hindi siya itinuturing na peste. Yun yung pagkakaiba. Yun na ba? Opo, interval 10 to 15 days. Okay. At ang nanalo po ay ito may ano ba to? Sagot ka. Pandiyan, Brad. Sino ang number 1? Ito rin po, parehas lang po siya. Chicken birthday inyo mga paso. Siguro po, malaking paso, 4 na kutsara. Pag maliit, 2. Pag malaki na po talaga, kahit po 8 kutsara. Alam niyo po, based on my experience sa paggamit ng mga chicken manure, kasi yung mga ginagamit ko chicken manure, galing din kay boss eh. Napakaganda po niya sa sili, kamatis, yung mga acid. Yeah, that's it. Number 7. Ang number 7 po ay si Ma'am Denny. Pwede po pang marinig. Maganda po itong i-propagate para mihin ninyo. Marami po siyang gamit. Tama-tama, parado rin po siya kayo. Sir, maraming salamat. Nagita po siya. Kahit po siya matagal. Follower natin yan, pare-parehas eh. Ayan. Sir po. Ayan. Ang number po ay blanco. Number 8. Ang number 8 po ay si Ma'am, Lulu. Number 10, si Ma'am Mildred. Ayun. At least hindi na zero. Ito po yung tusok nyo lang dito. O kaya naman, yung mga pwede nyo kayo mag-transplant kung ano gusto nyo. Ito po ay 1.5. So pwede po ito sa mga gulay-gulay. Mga leafy greens. Okay? Yan po ay 5 piraso. Ready to use na. Isa lang. Okay. What number? Oh, give me. What number is that? Number? 5. Number 5?
Ang number 5 ay si Andre. Bata to eh. Ito si Kuya, si Andre. Ayan, naku, ito na. Pwede ka nang mag-umpisa. Ayun. Yung Pahit po yan, lumalaki po yan. ayan ma'am, yan po. Yung bundol, naka-plastic. Hindi. Nagdilarya po ako. Bakit mo nakakuha sa ano? Europe plant ng... Wala akong dala. Request lang ho? Oo, kung marami yan. Pwede rin ikaw lang mismo. Pwede. Oo. Abangan niyo po sa susunod susulat lang doon. yung announcement namin sa FB page ng AANI kung ano po mga Hindi, nakaline pagpunta up, mo doon, naka-schedule na mga lectures natin. Okay. Malapit ka ba doon? Bukas. Saan po ba yun? QC? PC. Oo. Nalayuhin mo. Oo, malapit sa parang sa circle. Bukas po meron pa tayo, yung second part, vermiculture. Saka Open pollinated gift po ba garden. ito? Mga seeds, open pollinated Mapunta ka siya. ulit bukas. Basta pag ayan mga kagre, tapos ng seminar, Opo. Mas marami po tayong parapol bukas. pagbigyan na rin tayo ng mga seedlings sa mga Thank you, maraming salamat po. Oo.